Noli Me Tangere, Chapter 15, Ang mga sakristan. Sa nakaraang kabanata, nakita natin si Pilosopo Tasio na nakipag-usap sa mga taong bayan, kina Gov, Don Filipo at Doña Doray, tungkol sa purgatorio, kaluluwa at relihiyon. Lahat ito habang lumalakas ang ulan at kumikidlat sa labas. Ngayon naman, babalik tayo sa dalawang batang sakristan na una nang nabanggit, sina Basilio at Crispin. Imagine mo to, umuulan ng malakas, may kidlat at kulog, tapos nasa simbahan ka, second floor ng kampanaryo, holding a rope, soaking wet, gutom, at pinaparatangan ka pang magnanakaw. Ganyan ang sitwasyon ng dalawang batang sakristan sa chapter na to. Welcome back sa tamang review lang, kung saan sinasummarize natin ang Noli Me Tangere para sa mga alam mo na yan, basahin pa rin ang aklat. This is just to help you survive recitation. Ngayong episode, kilalanin natin sina Crispin at Basilio, ang dalawang batang madalas lumabas sa mga exam at sa mga trauma listahan ng Noli Me Tangere fans. Thunderstorm sa kampanaryo. Habang lumalakas ang bagyo, kumikidlat at kulog, at parang nililindol ang langit sa lakas ng tunog. Nasa loob ng kampanaryo ang dalawang bata, sina Basilio, 10 years old, at ang nakababatang kapatid niyang si Crispin, 7 years old. Both wet from the rain. Nakaupo sila sa kahoy habang hawak ang lubid ng kampana sa ikalawang palapag ng simbahan. Si Crispin, yung bunso, takot na takot. Sabi niya, "Kuya, kung nasa bahay lang sana tayo kasama si Mama, hindi ako matatakot." Pero si Basilio, tahimik. Nakatingin lang sa natutunaw na kandila, malalim ang iniisip. Grabe, kahit may bagyo, mas grabe ang problema ng dalawang batang to. Crispin, "Don, walang magsasabing nagnakaw ako. Hindi ako papaluin ni Mama." Malungkot si Crispin. Paratang at pangarap. Habang naghihintay huminto ang ulan, nagkwento si Crispin ng mga simpleng pangarap niya. Crispin, "Ayoko na dito, kuya. Ganito na lang ba tayo lagi? Gusto ko na lang magkasakit para maalagaan ni Mama at hindi na bumalik sa kumbento. Ayoko na tawaging magnanakaw. Ayoko na ng palo." Basilio, "Kung ganon, lahat tayo mamamatay. Si nanay sa lungkot, tayo sa gutom." Dito na open up ni Crispin na inaakusahang nagnakaw siya ng 2 pirasong gintong pera, worth 32 piso, which was a whole lot of money back then. Crispin, "Kuya, how much will you get this month?" Basilio, 2 piso lang kasi 2 beses nila ako pinagmulta. Crispin, "Kuya, bayaran mo na lang yung ninakaw ko daw para wala nang gulo at hindi tayo tawaging magnanakaw." Basilio, "Hindi tayo pwedeng magbayad. Ang halaga raw ng ninakaw mo, 2 onsa, which is 32 pesos. Paano natin babayaran yon? Si nanay nga, kulang pa ang kita para sa pagkain natin." Biglang napakompute si Crispin. Crispin, 32 pesos? 160 kwartos kada isa. Ang dami pala nun. Pwede akong bumili ng tsinelas, sombrero, payong, pagkain, kung totoo ngang nagnakaw ako. Tumahimik si Crispin. Tapos bigla siyang nagsabi, "Sayang, sana ninakaw ko na nga lang talaga." Basilio, "Crispin!" Umiiyak si Crispin. Kasi po, kung nagnakaw talaga ako at maibalik ko yung pera, hindi na ako papatayin ng kura. Kung mamatay man ako, at least may pera kayo ni nanay." FYI, that's 5,120 kwartos. Sa math ni Crispin, 32 hands at bawat daliri 1 kwarto. Seryoso, ang bata nagka-mental breakdown habang nagbibilang. Back then, a peso is equivalent to 160 kwartos kasi.
Important tip. Tandaan mo, hindi nagnakaw si Crispin, pero inaakusahang magnanakaw. Classic example of abuse of power. Ito ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kabanata. Para sa isang bata, ang ideya ng kamatayan ay hindi na nakakatakot. Mas takot pa siya sa pananakit at sa kahihiyang dala ng paratang. Tila mas pipiliin na lang niyang mamatay kaysa masaktan pa. Dumating si Sakristan Mayor. Lumitaw bigla sa hagdan. Walang warning, parang multo. Maitim ang buhok, naka-blue glasses, para hindi halata na bulag ang isang mata. Siya ang senior sakristan, ang kinakatakutan ng lahat ng sakristan. Sabi niya, "Basilio, multa ka ng 2 real. Hindi tumunog ang kampana sa tamang oras. Crispin, hindi ka uuwi hanggang hindi lumalabas ang ninakaw mo." Basilio, "Pero sir, may permiso po kami. Umaasa si mama na uuwi kami ng alas 8. Sakristan Mayor, pareho kayong hindi uuwi. Hanggang alas 10 kayo rito." Basilio, "Pero sir, bawal pong lumabas ng bahay paglampas alas 9. Nagalit ang Satan este sakristan. Senior sakristan, "Ano? Ikaw pa ang naguutos?" Basilio, "Sir, maawa po kayo. 1 linggo na nung huling nakita namin si mama." Hinablot ng senior sakristan si Crispin. Nagmakaawa ang bata. "Crispin, kuya, wag mo akong iwan. Papatayin nila ako." Pinilit niyang kapitan si Basilio, pero hinila na siya pababa sa hagdan. Si Basilio, sa sobrang takot, hindi na makakilos. Pinilit niyang hawakan ang kapatid, pero pinagbuhatan siya ng kamay at itinulak. Habang hinihila pababa, naririnig ni Basilio ang pagbagsak ng katawan ni Crispin sa bawat baitang ng hagdan. May narinig pa siyang palo, sigaw, at ungol ng kapatid. Hanggang sa lumagpak ang pinto at naging tahimik ang paligid. Ang hinagpis ni Basilio. Hindi na makatiis si Basilio. Kinagat niya ang kanyang kamao para hindi mapasigaw sa sakit. He let his gaze wander sa loob ng madilim na simbahan, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang lamp. Umakyat siya pabalik sa itaas, hanggang sa ikatlong palapag ng kampanaryo. Doon, binuhol niya ang mga lubid, tinali sa rehas, at tumalon siya palabas ng kampanaryo at tumakas siya sa dilim. Habang papalayo si Basilio, sa di kalayuan, may narinig na 2 gunshots. Pero walang lumabas, walang sumigaw, at ang bayan ay muling nilamon ng katahimikan. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Crispin. Is he still alive? Nasaan si Basilio? At nasaan si Mama? Pero yan ay para sa susunod na chapter na. Character commentary. Crispin, the most innocent child in the book, and yet siya pa yung pinakakawawa. Pinapalo, ginugutom, inaakusahan ng walang laban. Literal na definition ng innocent until proven guilty, pero binaligtad. Basilio, Kuya Goals, tahimik pero protective, pinipilit maging matatag kahit gusto na rin niyang sumigaw. Sakristan Mayor, aka si Bossing Abuser. The human embodiment of walang awa. Themes and reflection. This chapter screams colonial injustice and child abuse sa mismong lugar pa ng simbahan. Nasa kampanaryo, pero hindi safe. Nasa banal na lugar, pero puro kasinungalingan at karahasan. Isipin mo, sinasaktan ang mga bata para maglingkod sa Diyos. Kalokohan yan. Isa itong matinding kritik ni Rizal sa maling paggamit ng relihiyon para sa kapangyarihan. At sino ba sina Crispin at Basilio? Sina Crispin at Basilio ay simbolo ng mga batang Pilipino noong panahon ng Espanyol. Api, pinagsasamantalahan at walang kalaban-laban. Sa murang edad, pinagbintangan, pinarusahan at tinanggalan ng boses. Si Basilio, tumakas na may galit. Si Crispin, na walang kasalanan, ay nawalan ng Okay, sa next chapter na yan. Napapakwento ako sa inyo eh. Quiz muna tayo. Ilang taon si Crispin sa kabanatang ito?
7. Magkano raw allegedly ang ninakaw ni Crispin? ₱32. Sino ang kumaladkad pababa kay Crispin? Sakristan Mayor. Ano ang ginawa ni Basilio matapos dalhin si Crispin sa ibaba? Tumakas palabas ng kampanaryo. Ano ang sinisimbolo ng pagtatapos ng kabanata kung saan may narinig na 2 putok ng baril? Sige nga, sa comment section niyo sagutin. Sa susunod na kabanata, ituloy natin ang kwento ng kawawang magkapatid. Malalaman ba ni Mama ang nangyari? Ano ang susunod na hakbang ni Basilio? Like mo na to kung tinamaan ka sa injustice. Subscribe for more Noli episodes. At i-comment ang sagot mo sa quiz. Kita-kits sa susunod na Tamang Review Lang episode.